Bakit nga ba naghahanap si Presidente Bongbong Marcos at gumagawa pa ng batas para makapagpapasok tayo ng isang telco company? Pag hindi napirmahan ni Pangulo to or idi-ibito to, magiging batas na to mga kababayan. Favoritism sa data transmission charges? The data transmission providers are being given so much benefits which are not being given to the telcos also. So in a sense, there is a discrimination against the telcos. Oh, nako, there's a discrimination. Alam mo, nagkakatalo-talo sila ngayon mga kababayan ko sa negosyo eh. This is a business matter na nakikita ko na maapektuhan ng dahil sa gagawin ng konektado bill. Bakit nga ba naghahanap si Presidente Bongbong Marcos at gumagawa pa ng batas para makapagpapasok tayo ng isang telco company? Ikatlo, ang probisyon sa open access na hindi lamang daw sakop ang passive assets tulad ng sa ibang bansa, lahat ng assets ng telco. They're requiring us to open our assets, all our assets to data transmission providers. Okay. Without the condition that it must be essential. Okay. Yung mga data transmission access, yung mga cell sites nila. Here, it is like they don't have to build infrastructure because they can just access our assets. That's not how open access works. Medyo delikado nga talaga yon. Kasi, how about the data provider of medyo mahirap yon. Napakawalan natin sa cyberspace yon. So, it's like a right of way. May pangamba rin dahil sa ilalim ng panukala, maaaring makapasok ang mga bagong providers ng walang security clearance sa unang 2 taon nito. That is, yan yung ginawa ng mga kababayan. Which is minerge na naman. Alam mo, may nakikita ako dito sa totoo lang Meron ako nakikita dito na ayaw na mangyari ng You create as many cybersecurity threat for us and for our subscribers. Sa gitna ng mga issue, nanindigan si PLDT Chairman at CEO Manuel Pangilinan na hindi sila tatalikod sa serbisyo anuman ang mangyari. Buti na lang. Layunin ng konektadong Pinoy Bill na bawat Pilipino kahit saan mang parte ng bansa ay may pantay na access sa mabilis at abot-kayang internet. May Correct. 10 business days na lamang bago ito mag-lapse o automatic na maging batas sa August 24. Kahit na tumagustuhan hanggang August 24, mga kababayan ko, at hindi binito ni Pangulong Bongbong Marcos, magiging batas na to mga kababayan. Kahit pa hindi pirmado ng Pangulo, basta't hindi ito na veto. Para sa agenda, Ayan mga kababayan ko, ayan. Yan yung telco company. Meron ako nakikita dito Remember, dati si hawak niya is telco talaga. Alam naman natin yan. Alam naman natin na talagang more on telco company si from the beginning ng 1986, nakakalakihan ko na yan.